Hi, my name is Carl Loyola. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Crowning Conversations, this is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Ang topic natin ngayon, MUT, at ang darating na Miss Grand Philippines sa linggo. Miss Cosmo, kailan ang simula? November, December pa yan. Pero si Chelsea, nakita nyo naman sa mga social media, ay nasa Vietnam para sa launching ng second edition ng Miss Cosmo. Babalik ulit siya dito sa Pilipinas kasi hindi pa naman talaga start ng mismong activities ng pageant. Launching pa lang. So, hudyat pa lang yun ang pag-uumpisa. At wala pa mga activities. MGIPH when po, linggo. This coming Sunday, 7 p.m. atang announce nila. Pero for sure, 9 or 10 na yan. Strawberry matcha. Hello. Speaking of strawberry matcha, meron ako ngayon dark mocha. Dark mocha na kape kahit malamig na. Malamig na pero naka-ice cold coffee pa rin ako. Mitch Rivera, hello! Ang aga-aga nyo naman. So, anong ganap nyo sa buhay ngayong Friday holiday? Friday holiday na napaka-traffic sa SLEX. Ayan, so, sa ating mga viewers, magandang gabi ulit. Happy Friday night. May mga gusto ba kayong itanong? Sagutin na natin yan bago natin ilatag ang ating mga chika for this Friday evening. Bago nga mangyari ang MUT bukas, Sabado, at MGIPH linggo. Napaka-busy ng weekend ng mga pageant fanies. Hello, good evening, Kuya Carl. Hello, M. Sandeng. Hi, Sir Carl. Sandeng. Hello. What time po MUT bukas? Siguro mga alas 9 na yan ang gabi dito. Kasi ahead ang Manila or ang Philippines ng isang oras. Sabihin natin alas 9. Abag na kayo sa harap ng PC. Sa harap ng mga device nyo. Bukas po, buti nga hindi sumabay actually. Kasi mahirap panood pagsabay. Sabi ni ASDFGHK, Vina or Prau, si Vina na. Ako naman, hindi naman dahil pang-apat na beses na ni Vina or dahil naawa na lang kay Vina or awa na lang kaya dapat ibigay. Ako naman, kitang-kita naman kasi talaga yung mga galaw ni Vina. Every year na lumalabas siya bago yung mga pinapakita niya in terms of styling. Talagang nakaka-amaze. Nakaka-amaze yung styling niya actually. Iba yung vibes niya, iba yung aura niya, iba yung ganda niya. Every year na sumasali siya. Nagkakataon lang talaga na every year may isa siyang mahigpit na kalaban. Kaya naman, sana ibigay nila kay Vina. And yun nga, lagi ko nga sinasabi, ginamit na rin naman nila si Vina sa engagement, yan, popularity, lagi nakababad, live selling, ito lang. And sana ibigay na nila kay Vina, ano? Kasi parang kung hindi pa yun makukuha ni Vina, sakit-sakit na talaga. Ang sakit-sakit na noon, sakit na sa puso. Totoo, tsaka sinawat kung isasabay, di ba, visit sinawat sa Grand PH. O nga pala, buti, yun nga pala kasi sinawat, MUT. So, alam din niya yung finals kung kailan ang Philippines. So, hindi niya sasabay. Yung sa Bahanga, nandito sinawat sa linggo, pa-fly agad siya from Bangkok to Manila. Kuya, sinong bias sa Miss Grand International Philippines? I'm looking forward kay Emma Tiglao for the grand crowd. Pero kahit sino kay Anita or Emma, pero looking forward daw kay Emma. Kuya, sino po? Ayun, sagot na natin. Thoughts sa Q&A ni Vina. Ano mas okay para sa'yo? Mag-English siya or mag-Thai na lang? Actually, ito yung pagkakaiba nilang dalawa ni Prau. Kasi si Prau ata, hindi ko alam kung ano bang eksena ni Prau. Magaling ba siya mag-Thai or magaling ba siya mag-English? So, anong pang-question ni Avanya sa handicraft? Kung anong okay sa'yo mag-English or mag-Thai? Kaya naman ni Vina mag-Thai. Pagdating dun sa local pageant, mag-Thai na lang siya. Hindi ko alam kung anong kasing gusto ng mga Thai fans, kung anong preference nila pagdating sa ganyan. Parang dito sa atin, gusto natin nag-i-English imbes na magwikang
Pilipino, ganyan. Feeling ko daming pasabog ni Emma sa Sunday. Feeling ko din, may mga naririnig na rin akong ganyan chika. Kung yung preliminary niya nga ay pasabog na, what more pa kaya sa finals? Sabi ni Lloyd, di makakasali pa ba si Miss Grand Tarlac? Ito nga po, na-confine si Miss Grand Tarlac. Ilang araw, 2 araw bagong finals, naka-confine pa siya. Hindi natin alam, hindi ko rin alam kung kailan i-discharge. At ayun ang hindi ko alam kung pag na-discharge ba bukas, sabihin natin, makakasali pa ba sa Sunday? Parang hirap kasi. Pag na-discharge ka, baka kailangan magpahinga pa eh. Sabi ni M. Phuket, medyo nagtagilid ng prelims. Outstanding si Phuket, oo. Maganda siya tingnan, maganda yung vibes niya, yung aura niya. Pero hindi ako natatakot sa kanya. Mas natatakot ako kay Prau na baka kay Prau ibigay. Tapos ang ending runner-up ulit si Vina, no? Like 2023. Nung inaakala natin last 2 standing sila ni Antonia, pero natalo pa siya ni Jazzy, no? Gown designer ni Emma this year, wala po akong idea. Sino ang angat sa'yo ng prelims? Zach, sino ang angat sa'yo ng prelims? Miss Grand Philippines, angat. Si Emma Tiglao, si Anita, Nikki Buenafe, Michelle Arceo, and si Margaret Britton. Actually, 5 sila. Yon, may mga sarili silang mga ring light, spotlight, buhay. May mga sariling buhay sila nung preliminary. Rasbert, anong ganap? Wala naman, naghahanda lang tayo para sa MUT. Na mangyayari bukas. At sa Sunday na ang Miss Grand Philippines. Actually, maraming mga ongoing na pageant ngayon. Male pageant. Kasi itong mga nationals na ito, sunod-sunod sila. Sino final hot pick mo? I-reveal na ba natin ang final hot pick natin? Kanina pa ako vocal, kanina ko pa paulit-ulit na sinasabi. Pag tinatanong ako sino MGI PHS, lagi ko sinasabi si Emma or Anita. Pero ang pinaka gusto ko sa top crown si Emma. Tapos may 3 pang ibibigay na corona. Mamaya sabihin natin yan kung sino. Nikki Bay, inirepresent niya yung Pangasinan siya dati. Nasagot ko na yan dati pa, Zach. Na nagkaroon ng conflict sa representation, kaya pinili ni Nikki Buenafe ngayon ang Quezon City. Who do you think will win the crown? 100% ba kayo na si Emma na talaga yan? Kasi baka magbago ang ihip ng hangin. Or ang feeling nyo ngayon, para siyang si CJ. Na like last year si CJ na parang 100% siya na talaga. Pero last year natakot pa rin ako nun kay CJ eh. Kasi baka hindi nga sa kanya ibigay, ganyan. Pero ayun, sa kanya binigay. Kaya yung sa Sunday, nakakatakot pa rin, parang hindi pa rin 100% sure. Kagaya rin ng mangyayari bukas na Vina versus Prau na nakakatakot din na baka hindi si Vina. Ron, hello Ron. Kapi mo. Dark mocha. Dark mocha. Anong oras po dito sa atin yung MUT? Hindi ko po alam, pero mag-abang na lang kayo pag alas 9 na, alas 8, ganyan. Jed, dito lang sa may amin. Kikorn, Quezon Province naman daw. Si Quezon Province palaban siya. Every activities, performance, palaban talaga siya. Pero, ayun nga rin, kagaya rin ng mga sinasabi ko dati, iyari na din kasi kung sino yung mga mananalo. Iikot na lang yan dun sa mga babaeng lagi nating binabanggit. Jed, salamat! Nico, hello! Miss Grand Nueva Ecija, si Eliza Geronimo, same thoughts kay Quezon Province. Sa linggo, kung may baguhan or newbie na kaya ngang sumilat ng isa sa mga 4 na crown, si Marga Brito na yon. O kung ano mang pwedeng mangyari, pero for me, si Marga Brito talaga yung pwedeng sumilat dun sa kung sino man ang kukuha dun sa 4 na corona. I am Joey, hello.
So, sino ba yung mga nakikita ko? Naging manghuhula na ako. So, for me, agree naman dito karamihan ng mga pageant fans. So, ayun nga, baka si Emma yung top crown, si Anita yung RHA, si Nikki Buena pa yung Face of Beauty, at baka si Bea Macleland ng Asia Pacific International. Tapos, sabihin na natin, pwedeng isingit din si Shannon kung saan man. Tapos, sino pa ba? Si Shannon, Michelle Arceo. So, sa kanila lang magre-rego doon yan. Mag-iikutan yung 4 na corona. Tapos, yun nga ako may pwedeng sumilat dun sa mga nabanggit ko. Baka si Marga Britton yun. Yung si Davao Region, hindi ko na talaga siya maisingit. Pero again, nanghuhula lang naman tayo dito. Lahat pwede mangyari sa Sunday. Tingnan na lang natin kung hanggang saan siya makakarating. Best Natcos mo na nag-resonate sa'yo. Best Natcos na nag-resonate sa akin. Marami kasi di mo nag-content ako nan. Yung Manny Pacquiao, yung mga Jolina Notebook, yung Mary Gina Natcos, yung Calendar Girl. Kasi yun yung mga kinalakihan natin eh. So nagre-resonate talaga siya. Pero kung may isa. Siguro yung Manny Pacquiao. Yung boxing era. Kasi yun yung hinahanap ko dati pa eh. Kasi di ba bata pa ako, nakakapanood na ako ng Miss Universe. Nakakita na ako na nagbaboxing na Natcos. Tapos yung time na lumaki kasi ako na sikat nga si Manny Pacquiao kasikatan ni Manny Pacquiao sa boxing. May ngayong pangalan niya. So ayun nga, naisip ko one time, bata pa ako doon. Ba't hindi tayo mag-Natcos na boxing era? Lagi tayo nakaterno. Kaya nakakita ko ng boxing era. Tuwan-tuwa ako. Ganun. Best sa evening gown naman. Yung best gown. Actually, hindi si Emma eh. Grand yung gown ni Emma. Pero hindi siya appealing for me. Pero pang grand siya. Nakuha niya yung assignment. Kaya ganun ang gown niya. Pero hindi ako nagagandahan sa gown niya. Pero grand siya. Kaya okay sa akin. Pero hindi talaga maganda. Best gown na nakita ko nung gusto ko yung pagkasimple ng kay Shannon. Actually, mahilig nga kasi ako sa minimalist, diba? Gusto ko yung simple lang. Ayoko na masyadong mabling-bling. Gusto ko yung tinalahan lang, ganyan. Kaya gusto ko yung kay Shannon. However, yung kay Shannon, hindi pang grand. Hindi ganun yung tipo ng grand na gown. So, pero gusto ko siya kasi malinis. Siguro best gown na sa akin, tas yung best na fit kay Nikki Buena fit. Hindi ko na lang gusto yung pa-reveal. Na sana hindi na lang siya nagpa-reveal. Kasi ni-reveal niya, parang wala naman. Pero maganda yung gown. Nasa yun yung total na gown. Pati yung fit sa kanya, maganda. Tsaka maganda kasi yung katawan niya eh. Kaya Nikki Buena pa eh. Sabi ni I Am Joey, best Natcos ko, Jolina performance-wise and mismong costume. Dalawa kasi sila nag-Jolina eh. Kaya parang, alam mo yun, kung isa lang sana yung lumabas, kung wala na tayo nakitang dalawang Jolina, baka Jolina din eh. Or kaya yung karaoke. Gusto talaga nag-karaoke, gusto ko yung kay Nueva Ecija, yung kay Eliza Geronimo. Kaso 3 nga kasi sila. Kaya parang sumapaw na yung dalawa. Kaya hindi ko na siya nabetan. Angelo, hello Jello. Sorbetes naman yun sa kanya. Gusto ko yung performance ni Nikki Buena nun. Aliw na aliw ako. Kaso babad sa airtime. As in, babad talaga. Yun lang. At ayun yung ibang concern din sa mga girls or problem. Nagbababad talaga sila. At may isang delegate nang hilig talaga magbabad sa stage. Actually, parang ayun yung sakit niya. Ang hilig niya magbabad. But yeah. Tatapusin ni Emma yung laban last year. Tatapusin ni Emma yung laban last year, Puksana naman Pampanga versus Zambales. Tingnan natin to kung mangyayari to, yung last 2 standing, Pampanga and Zambales. Kasi last year di ba Pampanga versus Zambales din? Tama ba, nag last 2 standing sila o tinawag lang isa-isa? Pero yun, tingnan natin kung Zambales versus Pampanga pa rin. Sabi ni MDDDD,
There's rumor daw po na kaya sumali si Emma since na-promise na daw sa kanya yung crown ng MGIPH organization. Actually, lagi ko yan naririnig. Pagsali pa lang ni Emma last minute, narinig ko na yan. May mga nagsasabi talaga na. Pero hindi natin alam kung totoo. Kasi syempre, hindi naman i-confirm yan eh. Sana second runner-up or winner na this MU edition. Ano yung dream? Gorgeous si Chelsea Fernandez dun sa pa-event. Opo, nagkalat na siya sa social media ngayon. Sabi ko nga gagawa ko ng content pero hindi na ako nakagawa. Kasi inuna ko muna tong kay Vina tsaka yung pa-forecast ko kanina na in-upload. Pero baka mamaya pag nagka-time ako gagawa na ako ng kay Chelsea Fernandez. Manonood ka ba sa MOA? Actually, pinag-iisipan ko pa po. Pero parang hindi na. Ayoko na nga kasi nang nag-aantay ako. Ay, gusto ko yung sa online na lang ako nanonood tapos nagla-live tayong ganito. Siguro ang pinagtsatsagaan ko lang talagang panoorin pag live, Miss Universe Philippines. Pero yung pag mga ganito, okay na ako pag team online. Ayoko na nang nag-aantay, nakakapagod, na nakakainip, na nakakagutom. But anyways, maganda naman for sure ang aabangan natin sa Sunday kasi nakita nyo naman yung preliminaries. Diba HD, ang linaw ng camera? Kasi lahat ng mga activities na napapanood natin recently sa Okada ginaganap. Alam naman natin ang Okada, madilim. Pero pagdating ng preliminary competition ng Miss World Philippines last weekend, ang liwanag. Mukhang nakabili si ALB ng mga bagong camera. So, sa MOA Arena, expect natin na for sure, siguro, grand ang magiging eksena, especially dun sa linaw ng camera. Kaya magiging worth it naman ang panonood ng mga timbahay sa atin sa Sunday. Kaya, okay lang yan kung sa bahay tayo. And ito nga may bagyo, may bagyong Isang. Baka umuulan pa sa Sunday. Pero baka umalis din ako sa Sunday. Pinag-iisipan ko rin kasi kung pupunta ako Misters of Pilipinas. Kasi callback ng Misters of Pilipinas, ongoing na rin pala sila. Baka doon na lang ako pumunta kung sakali. Kasi uuwi din ako kasi gusto ko talaga manood online na lang sa MGPH. Still V ng MUT 2025 mo. Yes po, Madon. Ibigay na sa kanya. Ayun nga sabi ko nga dati, ay kanina, hindi dahil pang-apat na niya or naaawa na lang, kundi dahil magaling talaga siya eh. Performer siya. Angat na angat siya. Actually, no preliminaries, for me, umangat talaga siya eh. Gustong-gusto ko yung styling niya kasi bago dun sa mga nakita natin sa kanya previously. Tas ewan ko, siguro bias lang ako dahil favorite ko siya, gusto ko siya, pero every year talaga na lumalaban siya na may mesmerize pa rin ako. May parang factor pa rin pag lumalabas siya, ng parang kakaiba, ganyan. Nga, sana ibigay na nila. Kaya ang kinakabahan ako bukas, mas kinakabahan ako bukas kay Vin. Actually, kaysa kay Eme. Kasi si Emma, kung hindi si Emma, okay lang kasi nandyan si Anita. Pero kay Vina, kasi si Vina na kahit di naman ako tay eh. Nangingialam na tayo sa pageant ng tay eh. Ibibigay na ba kay Vina this year, Mi? Ayun nga pang pinag-uusapan natin, Madon. What time bukas? Basta mga alas 8, alas 9, mag-abang na kayo sa Miss Universe Thailand, YouTube channel. At isa sa mga kinaka-excited ko bukas sa Miss Universe Thailand ay yung production. Kasi di ba yung preliminary competition, ang ganda ng stage, grabe. Ano talaga sila sa atin? Ahead talaga. Ahead sila mag-isip. Hindi ko alam kung paano nila naiisip yung mga ganon. Although may idea tayo kasi nakikita natin sa mga AI, yung mga ganong stage. Pero grabe tong production ng Thailand. Hindi mo alam kung saan nila hinuhugot. Kaya, for sure, bukas sa finals, gano'n na rin yun. Siguro mag-iiba na lang yung ipapakita sa LED. Yung, ang tawag doon, yung backdrop. Yung pamotion ng backdrop, mag-iiba na lang siguro yun. Pero gano'n na yun yung stage nila. Pero again, ang galing talaga nila mag-isip. Bigay talaga natin sa Thailand. Kaya yun yung isa sa kinaka-excited ko bukas. Tapos, yun. Swimsuit, evening gown, kasi iba rin talaga yung mga gown ng mga Thai. Yung mga gowns nila, nakita nyo, di ba yung preliminary? Parang mga hindi natin yun makita dito sa Philippines or hindi pa natin nakikita, no? So, iba rin sila pagdating sa mga gowns. Kaya, parang pag nanonood tayo ng MUT, nagkaka-idea tayo na okay din ba yung mga ganitong gowns, ha? Kasi mga hindi pa nga natin sila nakita. Kaya, yun din yung isang kinaka-excited ko
bukas, kahit hindi naman tayo na nakikialam sa pageant ng mga Thai, yun. Ayun yung inaabangan ko bukas. And then Sunday, Miss Grand International Philippines, kaya busy po ang mga pageant fans dahil magkasunod na gabi. Yan, Sabado at Linggo. Magkasunod na gabi. Yun. Kaya kung may mga lakad, kahit ako may lakad, kinancel ko na. Kasi gusto ko muna magstay sa bahay. After prelims, parang di pa rin sure si Vina na kasi proud, grabe din. Sabi ni Hackdog. Correct, Hackdog. Yan nga yung pinag-uusapan natin kanina pa. Kaya nakakaba talaga yung bukas. Ang pinangahawakan ko na lang talaga ay sinawat ang owner bago. Kasi yung kay Tessie Tomas, di ba si Tessie Tomas? Yung time ni Vina na 3 beses siya sumali, lahat yun kay Tessie Tomas. Baka ayaw talaga ni Tessie Tomas sa kanya. Ngayon, since owner sinawat, baka gusto na siya ninawat o baka ibigay na sa kanya. Magaling naman si Vina Hindi naman siya yung putyo-putyo. Anyways, again, pageant naman nila yung wala naman tayong pakialam kung sino manalo. Nakikiano lang tayo. Parang yung mga Thai na nakikiatisa or yung mga Vietnamese na nakikiyana. Ganyan. Miss Grand Vina. Miss Grand Vina. Miss Universe kaya pag-uusapan natin. Vina talaga this. Ibinigay na yung crown sabi ni Leoxy. Nakikimiron lang tayo. Yes, Jaja Colin. Magandang laban ng MU kapag si Vina. Ayan po. Ayan din yung isa sa mga bet ko din. Yung pagdating ni Vina sa MUT, mas lalong kabang-abang siya. Mas lalong exciting. Tapos nandun pa si Atisa, di ba? Nasabi ko na rin to last live na yun nga si Atisa matagal inabangan dito sa Philippines, tapos kung si Vina pa na matagal inabangan ng mga Thais, at hindi lang ng mga Thais kundi ng buong mga pageant fans sa buong mundo, tapos sila yung magsasagupaan, ay magandang laban talaga yung makikita natin sa November. Maganda siyang abangan, maganda siyang i-cover. Actually, yung dalawang yun ang makikita natin magbabanggaan. At actually halos lahat ng mga Thais ngayon karamihan talaga hindi 50-50, karamihan si Vina talaga yung bet na nila. Sana Vina na talaga. Sabi ni Begumi, Prau may bet. Pero bakit yung nabetan si Prau? May nababasa rin ako sa comment section na Prau ang bet nila. Ewan ko siguro bias nga lang talaga ako. Kaya lahat ng nakikita ko kay Vina maganda. As in, ang ganda. Wow, ang ganda. Siguro bias ako. Si Prau, ewan ko, hindi ko nakikita parang pulido siya. O baka nga bias lang ako, kaya wala akong makita maganda sa kanya. Kayo, ano ba nakikita nyo kay Prau? Bakit si Prau pala? Bukod sa pure Thai siya. Tapos, ang issue pa kay Vina ngayon ay dahil hindi siya pure Thai. Indian siya. Indian. Hindi siya magiging issue ngayon kasi iba yung owner ng MUT. Siguro kay Tessie Tomas, issue siya. Kasi yung 3 beses nga sumali siya, lahat yun kay Tessie Tomas. Baka ayun talaga yung issue. Pero since bago yung ownership ng MUT ngayon, baka hindi yung issue kay Papa Nawat. Baka hindi issue kay Papa Nawat yung nationality. Kaya burahin nyo na yung issue na pure, hindi siya pure Thai, ganyan. So bakit nga si Prau? Ayun yung gusto ko malaman. Ano nakita nyo kay Prau? Kasi ako, pulido naman siya, pero parang may time na ganon na hindi ko malaman. Sabi ni Mon Carisma, para sa akin, lamang lang ni Prau, bata siya. Bata, sexy. Kasi si Vina, nag-age na rin naman, marital status, married na, humiwalay nga, ganyan. Yun lang naman yung edge nila. Yun. Basta ang pinangahawakan ko na lang nag-change ng ownership. At bakit naman gusto ni Nawat. Hindi po ngayon ang finals, bukas pa. Si Vina may shine ako nakikita, Mi. Ayun din, Mont, yung kanina ko rin sinasabi. Pero baka nga bias lang tayo. Kaya lahat ng ginagawa niya ay maganda sa atin. Bet ko sana Universal Woman si Shannon kaso nag-run siya. Yung Universal Woman kasi nasa Miss World. Nasa Miss World Philippines. Your thoughts on Phuket naman. Si Phuket naman, okay naman siya. Maganda yung visuals niya, actually. Nung preliminaries or kahit ng mga pre-pageant activities niya, nadapa siya, naka-yellow gown. Ng visuals niya.
nga, sobrang okay naman siya. Pero may times na parang hindi siya okay. Okay siya minsan hindi siya okay. Minsan hindi, minsan ganun. Feeling ko hindi pa siya ready. Pero okay siya. Feeling ko hindi pa siya ready. Kaya hindi ko rin masabing pwedeng sa kanya. Pero pwede rin sa kanya. Pero ang Thailand kasi hindi sila nagko-corona nang hindi pa ready eh. Sali pa kaya si Eliana next year sa MUPH? Reynesca, siguro. Kaya nga hindi yan nag-resign sa runner-up eh. Toto Bachismis galing Thai fans. May Miss Grand Universe daw. Mapipili sa Miss Universe 2025 mag-compete sa MGI. Hindi siya totoo kasi galing pa lang sa mga fans. Once na pinost siya sa mga pages o sa official pages ng mga pageant na ito, doon siya magiging tunay. Prao is Miss Supranational First Runner-Up in 2022. Yes po, alam ko po. If ever kayanin ni Atisa si Vina. Ayan yung tanong, kakayanin ba? Nakita niyo yung visuals ni Vina. Yung nakita niyo yung itsura ni Vina, vibes ni Vina, aura ni Vina nung preliminary competition. Sa tingin niyo kakayanin ng Atisa? Yun yung tanong. Ang lakas ni Vina for MU, for me, mas malakas siya kay Atisa, sabi ni Ansel. Tingnan natin. Kailan final ng MGI sa Sunday? Sabi ni Marcus, hindi. Ayan, hindi daw kakayanin. Sana mahigitan ng designer ng manika natin expectation ng fans sa gown. Yan ang nakakatakot na tanong. Reynesca, na sana mahigitan. Kasi alam mo naman ang mga pageant fans, hindi madaling nasa-satisfy. Hindi madaling na-please. Kaya sana nga po. Si Val Taguba pala ang gagawa ng final gown niya. Good luck kay Sir Val. Pero sa mahigitan niya yun, alam natin ang mga yari nito ni Val Taguba. Alam natin yung mga likha na kapag Miss Universe na. So, yeah. Kuya Carl, di ba tapos ang issue ni Vina and Antonia? Tapos na. Tsaka ano bang issue yun? Ano bang issue yun? Pero tapos na. What time po MUT tomorrow? Hindi ko po alam. Pero 9-10, abang lang kayo dyan. Di rin, tsaka si Atisa lang ba kalaban ni Vina? Ayan, sabi ni Love Muchi. Hindi rin daw kasi hindi lang naman daw si Atisa ang kalaban ni Vina. Ako nga pala, may mga Latina pa, may mga Europeans pa, at malalakas din ang mga Latina ngayon. Correct. With Atisa kasi one false move sa gown or wrong makeup, nakakatakot. Unlike Vina, kahit anong look, totoo, Ansel, si Atisa talaga, minsan hit or miss sa makeup or sa gown siya nadadali. Kaya kailangan talaga pagtuunan ng pansin yung tamang choice ng gown or makeup niya. Kailangan yung perfect talaga yung mapili. Kasi pag hindi, madadali na naman siya. And tama ka, unlike Vina, kasi Vina, o kahit anong look, talagang, slay talaga siya kahit anong look. Di ba iba-iba nga yung look niya lagi. Makeup talaga for Atisa, sabi ni Jackes. Sabi ni ako, Chile? Oo, malakas ngayon si Chile. Oo. Chile. Oo nga, no? Naka-reserve na kay Eng pang MUT next year. Uy, pwede. Oo nga, no? Naisip ko yan ngayon bigla. Waiting sa rep ng Venezuela tsaka Colombia. One ko yung pagbubulaga nila. O strategy nila yan. Yung dalawang bansang to, Venezuela at Colombia. So, na nangyari sa MGI, ayaw ni Uncle ng bata at immature, kaya may chance si Vina. Actually, totoo. Oo, parang gusto niya ngayon yung mga matured woman na. Kasi madidistinguish niyo naman, di ba, yung mga bata pa versus sa mga girl, lady, woman. Madidistinguish niyo naman sila. Oo, pwede. Kaya baka yung may age, ang may edge. Same sa Miss Universe pageant. Oo. Or eto, same sa pagpili kayo ng MGPH. Siguro nagkaka-edge yung may edad na or yung may age. Miss Grand Thailand 2024. And ito kung kaya mag-back-to-back sa MGI Philippines. Kaya mag-back-to-back ang Philippines sa MGI.
if kalaban or performer si Philippines, kaya yon, ibibigay yon, panigurado ni Papa Nawat. Ibibigay niya yun basta performer. At basta makita ni Nawat yung gusto niya dun sa delegate. Pero mauna talaga yung ganda. Sabi ni It's Me Lezur, let's pray for Mary Rose. Yes po, nasa hospital pa rin siya until now. Naka-confine pa rin siya. And hindi natin sure na kahit lumabas siya sa hospital ay kaya niya pa rin mag-compete. Kasi 2 days na lang. Kung bukas, may rehearsal na yan. So, kakayanin ba ng katawan ni Mary Rose? Pero sana kayanin niya. So, let's hope for the best. Nakapollow pala siya dito sa TikTok. Get well soon po, Mary Rose. Kuya Carl, if mananalo man si Emma, ingay ba name niya gaya ng Atisa? Base. Anita, base sa sinabi mo. Teka lang, Kuya Carl, if manalo man si Emma, iingay ba name niya gaya ng kayan? Eto, Emma versus Anita, mas maingay ang pangalan ni Emma. Akyo, Kuya Carl, if manalo man si Emma, iingay ba name niya? Mas maingay ang pangalan ni Emma kaysa kay Anita. Kasi, alam niyo naman, si Emma, 2019 pa, bago pa mag-pandemic, nakikipagbardagulan na sa pageantry. In terms of fan base, clout, lahat, ingay ng pangalan. Level sila ni CJ. May judges ang MUT or sinawat mamimili. Ayan ang hindi ko rin sure. Walang announce yun Abangan natin bukas. Hindi yan kinonfirm Bakit binibini malakas talaga si Emma and si Anita? Maganda sa gown talaga. Correct, Raines ka. Kung kayo ay mga pageant fan na nung mga old time, pre-pandemic pageant fans, alam niyo kung gaano kalakas yun si Emma at gaano yan inaabangan sa pageantry, or lalo na yung bumalik siya sa binibini ng 2019. Si Anita naman, sabi ni Rai, si Anita maganda sa gown talaga. For me, swimsuit. Yun yung ano ni Anita. Yun yung talaga yung forte niya, swimsuit. Kasi yung katawan, yung galaw niya, ganyan. Sa international, Kuya Carl. Ay, sige, pag-usapan natin yung Miss International. Ito, Mirnes Guerra, after nitong MGI. Gomez naman si Anita, bagay siya sa RHA. Tudog Latina ang name niya, sabi ni Jaja. RR, what's your take on Michelle Arceo? Miss Grand or Nothing? Grand or Nothing na lang. Huwag na ibigay sa ibang corona. Kung bibigyan siya ng ibang corona, ibigay na lang sa iba. Kasi parang nagka-chance na siya naging environment, kineso na siya, under ALB, RHA, under ALB. Feeling ko kung ibibigay sa kanya yung Face or Beauty or Face or Beauty of Asia or Asia Pacific, ibigay na lang sa iba para magkaroon din ng chance ang iba. So kung Miss Grand siya, okay lang din, pero yun nga, Miss Grand or Nothing. Emma, sabi ni Cora, Emma for Face of Beauty. Hindi kaya ng edad. Ano na rin siya? Si Emma, MGI or Nothing na rin. Kasi MGI lang kaya ng edad. Wala akong super bet this MGI, pero obvious na talaga na si Emma for MGI. Ayan, sabi ni Ansel, wala daw siyang bet. So, masaya siya kahit sino ang manalo. Hello, Esguera Johnson. Isang maka-globe at international na araw. Thoughts on Cosmo Vietnam? Cosmo Vietnam host country pa rin. Wala pang confirmation ng Vietnam for the second edition ng Cosmo. Nag-launching pa lang sila ngayon. Hindi ko lang alam kung ano nangyari sa launching, kung kinonfirm na ba na sa Vietnam. Pero parang rumors dyan, Cambodia, Philippines, and Vietnam ang choice. Hindi lang talaga improve ni Ati sa evening gown looks niya. Nalalamangan siya ni Bina Forte talaga, sabi ni Love Muchi. Meron na kanina sabi, Vietnam na. Ayan pala kinonfirm na Vietnam na. Tulog kasi ako kanina. Paggising ko, nakita ko na lang yung mga picture nila Chelsea. Ayan, video nila. Ayan, Vietnam, second edition. Kate, hello. Sino po RHA nyo? Anita Gomez. Kate, hello nga. What's on your take na Okada pa rin ng Miss Earth? Yung mga kasabayan na pageant elevate na yung stage.
ME na lang, hindi, sabi ni RR. Yun lang yung kaya ng budget eh. RR yun lang yung kaya ng budget kasi. Ang fresh ko daw anong pills ko. Wala akong ginagamit na pills pero may mga ginagamit akong collagen. Puritan's Pride. Hindi ko mahanap yung bote pero nandyan lang mga Puritan's Pride. Malalampok sana ang mga Barbie sa Miss Universe sa November. Correct. Kuya Carly Pananalo si Emma, ingay ba yung name niya? Kuya Carly Pananalo ba si Emma? Ingay ba yung name niya in international pag lumaban na siya sa TT? Ano? Sa TT? Sa Thailand. Naman. Kasi kung dito pa lang maingay na yung pangalan niya eh. Kasi nga gawa ng mga Philippine pageant fans. Kaya maingay yung pangalan niya. Pagdating niya na Thailand, for sure, ganun din yun. Hindi ko lang alam ang eksena ngayon sa ibang bansa kung bet ba nila si Emma, ito mga Vietnamese pageant fan, Cambodian, Thai. Hindi ko alam kung paano yung feedback nila kay Emma ngayon. Or sino bang gusto nila ngayon sa MJIPH, kung si Anita ba or si Emma or si ganon. Hindi ko alam kung sino nakaabang. Ayan, sabi ni Adrienne, speaking, may nakaabang na pala mga Thai kay Emma. Ayan, huy, may mga nakaabang na Thai kay Emma. Sabi naman ni Vietnamese bet ganda ni Emma. Hindi kasi ako nangangapit bahay ng mga pages na ngayon eh. So yan, kayo na nagsabi inaabangan pala nila. So kung si Emma ay mananalo, di pagdating niya sa Thailand, hindi lang naman pala mga Filipino yung susuporta sa kanya. Akio, Anita kasi nakikita namin na pinupost ng ibang country. So ayan si Anita kasi nakikita nyo din pala. So hati-hati niya. Hindi lang pala si Emma. So baka 50-50 yung reception ng mga foreign pageant fans sa mga babaeng ito na nabanggit nyo. Xiaolong Bao. Mukhang buo na ang decision ko na hindi ako manonood sa Sunday. Dito na lang ako sa bahay. Yun nga, gusto ko nakaupo lang ako. Nakaupo, nakahiga, nakatihaya. Ito, sabi ni Echo, yung mga Thai si Anita ang bet. Ito, si Echo naman daw sabi niya yung mga Thai daw si Anita ang bet. Sabi naman ni Mark, sana manalo si Prau. Umay na sa India ng mapagpagkap. Ang sama mo naman, Mark. Bakit naasar ka mapagpanggap na Indiana? Di ba ano siya? Thai talaga siya. Sin Thai na. Sa papel, Thai. Lumaki na siya sa Thai. Hindi naman siya lumipat lang sa Thailand para sumali. Dito nga sa atin, di ba? Di naman sa pag-aano yung mga Filipino community minsan or yung ibang mga kontesera na lumaki sa ibang bansa, uuwi lang dito para sumali, di ba? Si Bina, di ba, na siya lumaki? I think kay Emma na yan kasi hindi ina-take risk ni Emma yung career niya. I think may promise yan. Grabe naman ang chismis na nakuha nito ni Nicole. Grabe ang kanyang agam-agam. May promise crown. Ayan, tingnan natin ha. Doon natin mapapatunayan. And kung si Emma man yan, if ever, pinaghirapan naman ni Emma. Kaya, tsaka nakita naman natin angat si Emma. Kuya Carl, half Thai po ang mother ni Vina. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang Indiana siya. Indian ang nanay, Indian ang tatay. Ayan, sabi ni Akio, half Thai daw ang mother ni Vina. Half Thai ang mother. Yes. Walang binat pa talaga ang Philippines pagdating sa glossy stage ng MU. Ayun naman ang hinagpis ni Hagni. Napag-usapan din natin yan kanina. Sabi ko nga, bigay talaga natin sa Thailand dahil ahead talaga sila. Ahead of time sa lahat ng gumagawa ng mga production, chuchu. Wala namang problema kapag Indian siya tapos sumali siya sa MUT since lumaki siya sa Thailand. Tsaka yung papel niya kasi, yun nga, Thai talaga, Thai national. Sabi ulit ni Ryan, basta magaling si Vina, magandang laban kung yan ang makakalaban niya. Tisa. True. Sabi ni Jaja, Thailand living in 2050. Correct. Yung mga mauuso pa lang sa 2050, nagawa na nila. Eto, galit na naman si Mark. Overhype kay Vina. Wow, na naman yung setting pag natsugi ng Batikan.
Tingnan natin bukas. Posible yung runner-up or top 10 si Bina bukas. Yung runner-up posible siya. Pero yung top 10 lang, hindi posible. Kasi kung makikita nyo naman ang roster ngayon ng MUT, parang 3, 4. Sabihin na natin 3 lang sila naglalaban doon. Kasi Bina, may runner-up placement yan. Kung hindi siya yung mananalo. Pero yun nga, ang sana, kahit din naman ako nag-wish, na ibigay na sa kanya ang utang na loob sa 4 na beses. Ibigay na sa kanya. Sabi ni Nicole, parang bet niya naman daw si Phuket. Sino po MUT ko? Yes, Bina. What if Dark Horse ang manalo? Hindi ata mahilig si Papanawat sa Dark Horse. Papanawat, lagi niyang gusto engagement, clout, popularity. Kaya feeling ko hindi uubra sa kanya ang Dark Horse. Guys, again si Nawat na may-ari ng MUT, hindi si Tessie hindi na si Tessie. Kaya may mga pagkakaiba sa hinahanap ngayon ng organization. Hindi na siya yung katulad dati. Yes. Hello, you're Mr. Flores. What's up? Chance of Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo, ibibigay na ba this year or ala MGI noon na pahirapan? Ito yung launching. Angat na angat yung ganda ni Chelsea, di ba? Angat na angat. Pero hindi mo pa rin kasi matatansya ang Cosmo ngayon kung anong trip nila sa buhay. Pero kung ganda lang din, kaya man lampaso ng ganda ni Chelsea at ng kalibre niya. Pero again, hindi mo alam ang trip sa buhay ni Bawang. Kaya, basta manood na lang tayo. Sino top 3 mo sa MUT? Bina. Mia ng possible replacement ni Atisa. Mahirap pa magsabi ngayon Xiaolong Baul kasi hindi pa natin kilala yung ibang contestant. Pero yun nga, sabi natin lagi manage your expectation. Basta top 5, okay na yun. Actually, top 10 nga lang, okay na sa akin. Sige, pumasok ka lang sa top 10. Pero kung kaya mo mag top 5, sige, pwede din. At kung kaya mo manalo, mas lalong okay. Final na Miss Universe Thailand bukas. Yes, finals na bukas. Bukas na ang finals. Eto, sabi ni Nicole ulit, laging winner daw sa MUT is hawig ng winner ng Pilipinas. Kasi kay Bina yan. Kaya kay Bina yan kasi hawig niya si Atisa. Sabi ni Nicole Jane. Tingnan natin. Pero yun nga, yung observation na yan ay galing dun sa previous na nagmamayari ng MUT. Or yung observation na yan, nakita natin dun sa MUT nung hawak pa siya ni TPN, ni Tessie. Lahat na laging sinasabi, pinapauna yung Miss Universe Philippines para alam ng Miss Universe Thailand yung gagawin kung sino yung kokoronahan nila. Pero yun yung time ni Tessie. Pero ngayon kasi sinawat na, may magiging changes dyan pagdating. Possible pa naman place ang Philippines sa MGI knowing good relationship na tayo sa MGI. Ma-unplace tayo sa MGI kung hindi 5 bis ang ipadadala. Pansinin nyo na unplace lang naman tayo pag wali talaga yung contestant natin. As in, wali. Hindi naman sa dinidiscredit. Tama ba yung term? Hindi naman sa inaano natin yung nagawa ng mga previous representative natin na unplace. Pero alam nyo kung bakit sila na unplace. Alam nyo yung sagot. Huwag nyo lokohin yung mga sarili nyo. May content ako kanina na parang nag-comment siya na parang hindi niya nagustuhan yung sinabi ko about sa Nikki's placement in 2023. Oo, nandun na tayo sa ginawa nila yung best nila. Kasi lahat naman ginagawa ang best. Lahat naman tayo, di ba? Ginagawa natin ang best natin. Pero, alam natin kung bakit na unplaced tong mga ito. At alam nyo yan. Ansel, birthday ngayon ng bet ko nung MUP Eloisa Jawad. Ay yes po, nakita ko nga sa story kanina ni Eloisa na birthday niya. Happy birthday, Eloisa. PJ, hello. Sabi ulit ni Ryan, naloka talaga ako kay Vicky nung time niya sa MGI kasi putok talaga ninyo sa national. Putok talaga ninyo. Sino ba Vicky yan? Vicky Rashton?
Madon, paulit-ulit tayo. Team Emma ka, paulit-ulit tayo. Watch ka sa Sunday. Queenie Barreto, hello. Mukhang buo na yung aking desisyon sa buhay ngayon pa lang. Parang sa bahay na lang ako. Finals na Miss Grand Philippines. Wag kayo mag-spam. Oo nga, hindi ko na mabasa. Pero yun nga sa Sunday, bahay na lang talaga ako. Tapos magla-live na lang akong ganito. Bilis din kasi mag-reaction pag nasa bahay lang. Mabilis gumawa ng video. Errol, hello! Sir Carl, sinong bet mo manalo sa MGI? Alam nyo na, kanina pa ako paulit-ulit. Venue ng MGPH, Moa Arena. Nakaka-excite daw magiging opening sa Sunday, sabi ni Mark. Yan naman din ang abangan natin. Kasi yung preliminaries, okay na ako dun sa pa-opening nila. Ganyan. Yun nga, sabi ko rin kanina, yung camera okay na. So baka naman may iba pang ipakita sa Sunday sa MOA. And sa MOA sila. Kasi last year, sa Newport. Ngayon sa MOA. Tingnan natin kung ano pa yung mga pasabog. Yung pageant. Pero yun nga, again, manage your expectation. Kung hindi may hit yung expectations natin ng Sunday, okay lang yun. Kasi ito namang mga ito, ginagawa naman nila yung best nila. Jaja, mapuno kaya nila yung MOA Arena? Ayan ang isa pang tanong. Kasi yung 2023 yung inaugural edition, yun yung naging issue, di ba? Na hindi na puno yung MOA Arena, nagbigay ng free tickets, pinababa yung mga nandun sa mga upper seats, pinababa na lang para lang magmukhang puno. So this year, ayan ang hindi natin alam kung mapuno nila. Pero maulan, siguro sa Sunday kasi may bagyo, di ba? So baka itong buong weekend umuulan na siya. Like nung 2023 din na maulan, yun yung isang dahilan kung bakit hindi nga daw napuno yung MOA Arena ng 2023. That's July 2023. Kasi maulan din. Tapos weekdays siya. Pero unlike now, weekends na, Sunday evening, holiday pa kinabukasan. So baka naman maraming magka-interest na manood live. Pero ito, Ryan Esca, maganda yung ngayon, Sunday. Actually, natuwa ako yung na-move kasi Sunday. Kasi akala ko gusto ko rin manood ng live. Pero yun. Sino MGPH winner mo? Kakasabi ko lang kanina. Ore F. Manila. Kakasabi ko lang kanina. Pero wala akong problema kung sino man dun sa mga pinag-usapan nating babae kanina. Basta sikat, basta hindi newbie. Basta sikat, hindi newbie, maraming fans, organic, basta organic yung fans, sikat, kahit sa ibang bansa, nilulook forward. Kaya it's either Emma, Anita, or kahit sabihin natin si Michelle Arceo, okay lang, kasi lahat sila sikat. Basta sikat, yun lang. Hindi newbie, hindi dark horse, kasi hindi talaga ubra ang newbie dark horse pagdating sa Miss Grand. Ano oras ang MUT bukas? 9 or 10? Magabang na kayo, 9 or 10 kasi ahead ng Philippines ng isang oras sa Bangkok. Ito, sabi ni Miss Possessive, ayan po, o nga, basta magaling ang pasarela, palong-paluyan. Pero ako, Samantha Panlilio, magaling ang pasarela nun, di ba? As in, magaling. Walang pag-uusapan kay Samantha Panlilio. Magaling talaga pasarela noon. Sobra. Sikat siya. Pero alam nyo kung ano yung kulang kay Samantha Panlilio. Ayun. Nasagot ni Queenie Barreto. Kaya alam nyo na yung hahanapin bukas, ha? Alam ang hahanapin bukas. Me, Dark Horse si Canada. Hindi nga uubra ang Dark Horse. Migs. Hindi talaga. Dun tayo sa tumambling. Uy, actually, yung tumambling maganda siya, ha. Maganda siya, tas ang tangkad niya. Maganda, matangkad. Oo, yung parang, tas pang grandang move. Si Chelsea Arsiaga pangalan nun. Bardugo lang siguro kung nagtapat si Emma at Jasmine Umali. Red Horse po, ubra. Red Horse daw ang ubra. Yes, sarap pag-inom ngayon, malamig.
Say mo dun sa may pa-butterfly. Ano nga bang say ko dun sa may pa-butterfly? Actually, hindi ko siya napansin. Di ba nanonood tayo sa screen, live, sa monitor. Hindi ko siya napansin na may butterfly. Napansin ko na lang siya na issue na. Tapos, na-issue na. Lumaki na yung issue. Tapos inulit ko. Doon ko napansin, ayong may butterfly, no? Pero kung napanood ko siya ng live, na napansin ko may butterfly, siguro parang wala lang sa akin. Siguro nagiging, siguro nagiging sensitibo na lang tayo ngayon na lahat ng mga bagay pinalalaki natin. Baka masamang tao lang ako, wala akong paki sa mga butterfly. Pero baka ganun na nga lang, baka naging sensitive lang tayo ngayon ng content kibot, ginagawa natin ng issue. Pero ang sabi dun sa mga butterfly, mga nakausap ko, nakita doon nila yung butterfly dun sa event, mga patay na. Patay daw yung mga butterfly, tapos ayun na, nasa sahig, tapos naawa daw sila. Baka yun yung naramdaman nila. Ewan ko, hindi ko alam Sana nga ipis na lang yung pinalipad niya eh. Sana nga ipis na lang yung pinalipad ng candidate para walang issue eh. Diba? Anyways, sige, sabihin na natin mali. Ayan, sabi ni Gunteng. Wag nang i-justify yung mali ng candidate. Sige, sabihin na natin mali. So kung mali, sana gumamit na lang siya ng mga artificial na butterfly. O sana hindi na lang niya ginawa. Okay? Siguro ang mali din sa ng production, sana pinagbawal na nung nakita pa lang. Dahil alam nila magiging issue. Ganyan. Siguro hindi rin yung naisip ng production ng time na yon. Kasi parang busy na lahat, nagkakagulo na. Alam nyo naman sa backstage, ang eksena magulo, masalimuot, lahat busy, ikot ang puwet, ganyan. Kaya hindi na siguro nila naisip na ipagbawal or hindi na na-check. Or baka wala lang din kasi sa kanila na parang okay lang. Yun nga yung sabi ko kanina, siguro, yun nga, naging sensitive. Ewan ko hindi ko. O sige, sabihin na natin mali. O siguro kung ayun yung pakiramdam nyo, edi sorry, pasensya na. Pero yun nga, sana, ipis na lang talaga yung penalipad. Wala bang vetting process sa mga gowns sa mga paandar? Ayun ang hindi ko alam. Siguro depende sa organization. Pero since nangyari ito ngayon, o baka sa mga susunod ng mga pageant, magiging mahigpit na sila. I-check na nila ngayon yung mga paandar. O, ano ba paandar mo? Bawal yan, ha? Bawal yan, girl. Baka i-check na nila dahil sa mga gantong nangyayari. Kailan po ang MGI sa linggo po? Yes. Ito na pag-usapan na natin. Say mo kay Don Salas, Quezon Province. May potential siya. May potential siya. Actually, wala siyang maling ginagawa ngayon. Maganda yung mga ginagawa niya. Ang ganda ng pasarela niya. Very, very natural. Hindi pilit. Pero kasi ang concern ngayon or ang issue, mukhang ang corona kasi, yung 4 na corona, mag-iikutan na lang doon sa mga babaeng binabanggit natin kanina pa. At kung may doon, may sisilat, mukhang si Briton talaga. Mukhang si Briton lang talaga yung kayang sumilat. According to Jasmine, top 15 first ka, tapos instead of top 5 to top 6 na daw. Kaya nahihirapan tayo. Mix, nasaan ka na? Mix, ano itong pinag-uusapan natin, Mix? Sino ba Jasmine MUT ba yan? Ito, sabi ni Akyo, feeling ko first runner-up si Anita. Uy, may sumpa palang pagiging first runner-up. Hindi naman pala sumpa. Madalas sa mga pageant, yung mga bet natin, yung heavy favorite, front runner, lagi nilang ginagawang first runner-up kahit sa pageant yan. Uy, huwag ka magsalita ng ganyan. Ako naman si Anita, kung hindi niya mag-MGI, RHA na lang sana. Mas bagay siya doon. RHA. Tsaka ganun ang gusto ng RHA. Ako nakakalimutan nyo Morena, na hindi katangkaran. Gusto nila yung average lang yung height. Teresita San Marquez, Diamante, hindi sila yung mga matatangkad talaga, yung mga average lang. Magkakahulma sila. O baka naman si Anita yung ticket natin para makuha natin yung back-to-back sa RHA. So binibini yata yun ito sa bit muna gown designs, diba, bago ang finals. Hindi ko alam yan, Jaja.
hindi ko alam na yung ang alam ko dati nung ano pa si Madam Stella, yung talagang bibo-bibo pa siya sa organization, ina-approve niya. Pero yung ngayon hindi ko alam kung nangyayari pa yan. Hindi Amazon ang bet ng RHA. Pagdating sa Philippines, pag Philippine delegate ka, parang hindi Amazon na. Amazon na ba si si Winwin tsaka si Dia, di ba hindi? Same mo kay Nikki Buenafe. Si Nikki Buenafe ang parang Nikki Demura. Na kung nagkakagulo tayo dito, gusto mo si Emma, si Anita, si Michelle Arceo, kagulo tayo, tapos baka biglang si Nikki Buenafe pala. Siya yung parang Nikki Demura ng edisyon na ito. Kasi diba ng 2023, naalala nyo, lahat nagkagulo kay Budol. Si Budol talaga yung heavy favorite. Si Michelle Arceo, Shannon Tampon. Pero ang ending, wala sa kanilang tatlo. Wala. Binigay kay Nikki Demura. Kaya pwede siyang mangyari ulit ngayong 2025. At kung mangyayari yon, baka si Nikki Buenafe. Sana daw si Emma this year. Pero sana, nandun pa rin tayo nananalig na sana maging positive ang mga koronahan. I mean, positive ang maging resulta ng edisyon sa Sunday. Okay, so balik tayo sa tanong kasi 'di ba bukal ako na lagi si Emma. Gusto ko si Emma ganyan. Actually majority ng mga nakakausap ko Emma talaga. So alam niyo na kung ano yung reason bakit si Emma. So kayo naman ang tatanungin ko, bakit si Anita? Kayo naman, bakit si Anita? Dali, sagot, bakit si Anita? Dali sagot kayo. Babasahin ko. Bakit si Anita naman ang para sa inyo? Ito, sabi ni Brianna, Anita, malakas ang atake. Total package para sa akin. Ayan. Hindi ako galit. Same reason po sa inyo. Emma pa rin. Kasi mga Anita dito, bakit si Anita? Total package daw, sabi ni nung first na nag-comment. Dapat nagpapakya tayo ngayon. Bukas na lang tayo mag-question and answer. Kasi matatapos na rin pala ako. Anita kasi perfect ang prototype. Siya ni Angkol. 4B na talaga. Ayan. Si Anita, baka mawala. Lang. Babasahin ko lang yung bakit si Anita. Yung bakit sa tingin, bakit gusto niyo si Anita versus other girls. Sabi naman ni Eko, ako talaga both Anita and Emma, kaya silang dalawa na lang ilaban. Hindi pwede yun. South Philippines sa North Philippines. Gusto mo yun? Hindi ko babasahin yan. Queen Barreto. Yung mga ano lang. Wala ba akong makita magandang comment? Perfect sana si Anita. Bakit si Anita yung gusto nyo muna? Okay. Bewang palang panalo na pag nanalo si Anita. Hopefully next year si Liana naman. Ayan, bewang daw. Kasi kayang-kaya niyang tapatan yung naging performance nila ni CJ last year. Ito, sabi ni Miss Possessive, kayang-kaya niyang tapatan yung naging performance ni CJ last year. Ito siguro yung isang issue or concern. May nabasa ako na nag-comment sa post ko, kaya hindi niya mailagay si Anita sa Miss Grand Crown kasi nagiging shadow siya ni CJ. So, ang nakikita niya kay Anita ay yung same CJ na galawan. So, shadow nga ni CJ. So, ayun yung kailangan niyang sigurong i-take note. Kailangan niyang lumayo sa eksena ni CJ para hindi sila mapagkumpara. Kasi hindi kailangan ng Miss Grand Philippines ng Miss Grand International Philippines at ng Miss Grand ng isa pang CJ. Kailangan nila yung distinct, yung unique. Kaya, kaya niya tapatan yung performance ni CJ. Pero kailangan niya lumayo dun sa mold ni CJ. Sabi ni Eko, siguro sa beauty prototype, since si Emma is pang Miss You, yung beauty, tapos si Anita very Latina.
yun yung edge ni Anita actually. Very Latina, tapos morena. Eh kung ang gusto ni Nawat ay morena na mukhang Pinay talaga, si Anita talaga yan. Yun yung malaking edge ni Anita talaga over dun sa greatest competitor niya na si Emma. Nasabi nga ng mga fans, ng mga pageant fans, mukhang Taiwanese, mukhang hindi Pilipina. Papa Nawat is asking for another CJ though. Ooh. O sige take note natin yan. Papa Nawat is asking for another CJ. Sige, let's see. Sinabi kasi ni Papa Nawat magpadala kayo ng kagaya ni CJ. Perfect kayo dyan Sige. Kasi di ba nasanay tayo na pag sa pageant, gusto natin lagi unique yung girl. Gusto natin iba, hindi katulad, or hindi sila parehas. Pero dahil nga kayo na rin nagsabi, Papa Nawat is asking for another CJ. Sige. Let's just give this to the girl na gusto lumaban sa MGI. Period. Anita and Michelle. Gusto ko yan. Yung talagang hindi pinilit. Yung talagang gusto. Kasi pag gusto mo talaga yung nagagawa mo, magiging maganda yung resulta. So, it's either Anita or Michelle. Sige, si Michelle naman kasi loyalty. As in, yung loyalty niya talaga nasa grand. Si Anita, alam naman natin na gusto niya rin yung Grand Crown like CJ last year. Sige. Anita is very Miss Grand ang atake since nung Miss Universe pa lang siya sumali. Correct. Si Emma kasi maputi, parang wala pang kinokoronahan na very white. Do malakas ang dating ni Emma. Nasaan na ako? Actually, walang makatapat sa energy ni CJ since every girl is different. Sabi ni Alex Q. Okay, mukhang wala na akong makita magandang sagot. Si Arceo kasi parang yung pasarela niya is hindi pang grand. Sabi ni Echo. Yung puksa nila ni Emma and Anita really reminds me. Nasaan na ako? Really reminds me of Atisa and Iliana sa Miss Universe. Sabi ulit ni Miss Possessive. Sige, ayan. Tapos na tayo sa sa bakit si Anita. So, the question, alas 8 na. Bilis ako. So, ang susunod na tanong natin, para dun sa mga maka-Anita, bakit hindi nyo bet si Emma for the MU crown? For the MGPH crown? O sige, sabihin natin, hindi naman natin sila i-hate. Pinipili lang natin yung talagang gusto natin na sa tingin natin, kayang sumabak sa MGPH. So, bakit hindi nga si Emma yung nakikita nyo? Ayun yung sunod nating tanong. Kasi insecure sila. Hindi, yung bakit hindi si Emma? Yung bakit, kunyari, ayun sabi kanina, kasi maputi siya, magmumukha siyang gano'n. Yung mga gano'ng sagot. Yung hindi pa nagko-corona na maputi, kaya gusto nila yung morena. Ayun, so, gano'n. Sabi ni Briggs, ayan, pustahan. Magkano pusta, Briggs? Pustahan, wala sa mga frontrunner. Ang magiging MGPH o 500 sa akin, Briggs. Kasi, kung hindi yan si Emma, kung hindi si Anita, malamang, yung frontrunner pa rin, Nikki Buenafe, Michelle Arceo, ang makukorona ang MGPH. Kaya kampante ko sa pustahan, 500 sa akin. Or si Bea Maclellan, kung siya man. Mga frontrunners yan. Pero kung si Margaret Brito na magiging MGPH, talo talaga ako sa pustahan. Pustahan wala sa mga frontrunner, yeah. Mas bagay siya sa MU, sabi ni Echo. She wasn't meant for the other crown. Feeling ko Michelle, sabi ni Ora. Baka kay Michelle, no? Kay Michelle Arceo ibigay, no? Raed, hello! What's up, Raed? She was meant for other crown. Anita and Emma has both power, charisma, beauty, and brain. So, maalin sa kanilang dalawa. Si Emma po kasi pang Emmy ang beauty. So, ayun yung sagot ng iba. Na bakit hindi nila pinipili si Emma kasi pang Emmy ang beauty. Ryan, hello, miss you too, see you soon. Ayan guys, nandito pa lang ating Mr. Supranational 2022. Ryan Alsgayer. Emma embodies Universal Woman naman, sabi ni, ay, oo nga, no? Parang mas mukha siyang bagay sa Universal Woman, sabi ni Jaime. Hoy! Sabi ni James,
Kasi daw, tutut si Emma. Mindset ng mga, ng mga Pinoy, Diyos ko. Kasi nagkulambu siya ng gown. Kaya ayaw daw ni Miss Possessive. Ayaw niya ba ng kulambu gown? Ako, sabi ko rin kanina, hindi ko talaga bet yung gown niya. As in, hindi ko bet, hindi talaga. Pero dahil nga grand yung competition, yung gown na yun, pang grand, kaya approved na sa akin. I think ibinigay na kay Emma yung crown. Grabe kasi siya, ina-enjoy niya at the same time, nakipuksaan. Yun yung maganda sa kanya, actually, yung ine-enjoy niya lang. Enjoy lang siya, chill lang, ganyan. Hindi sa kanya halata na competitive. Unlike dun sa ibang girls, na halata mong very competitive, as in competition. As in competition talaga yung ibang girls pag nahalata mo, laban na laban. Pero yun nga yung maganda rin sa kanya, ine-enjoy niya na. At may isa pang girl na ine-enjoy lang din, walang pake. Si Shannon, hindi rin pilit na pilit, wala rin pake, manalo matalo basta magpe-perform lang siya. Dalawa sila actually, mga hindi laban na laban. Isa lang masasabi ko yung Huy! Sangre ang alena ang atake ni Emma, sabi ni Miss Possessive. Anita is very competitive po, while Emma is very enjoy lang po, sabi ni Matmat. So tingin mo pinasali ni Elvis si Emma? Hindi ko po sure. Ano lang yan, chismis lang. Hypothetically po, if may bibili na isang productions company US-based sa Miss Earth, may elevate bang ME? Mukha, RRR and mukha. Oo naman. Vinor Prow, Vina. Thoughts mo kay Miss Cosmo Panama, kay Italy Mora? So far, mukhang siya palang ang matinding kalaban ni Chelsea. Pero kasi nga, hindi mo alam ang toyo ni Bawang. Kaya, mukhang wala rin naman sa dalawang to yung pwedeng manalo. In the following years, Miss Cosmo will replace... Uy, hindi! Marami pang kakainin bigas ang Cosmo. Huwag kayong Ang Miss Earth, hindi yan mapapalitan sa Big 4 or Big 6 kasi nakasemento na yan. Walang yung Big 4 at Big 6 na tinatawag nating pageant. Wala na dyan matatanggal kasi sementado na yan. Para siyang kunyari sa Philippines. Sino ang mga bayani? Jose Rizal, Andres Bonifacio, Gregorio del Pilar, Apolinario Mabini. Hindi mo pwedeng tanggalin si Apolinario Mabini kasi nakasolid na yan, sementado na. Ganun din sa pageant na Big 4, Big 6, hindi mo pwedeng tanggalin yung Miss Earth. Tapos papalitan ng Cosmo, mangarap muna, marami bang kakainin bigas. Hindi nila mapapalitan yan. Siguro yung Miss Cosmo, pag nagkaroon na ng Big 7, Big 8, Big 9, Big 10, hindi po pwede yun. Okay po. Yes, okay. Parang 7 Wonders of the World. Yes, kunyari, yung hagdan-hagdan palayan. Hindi mo na siya matatanggal kahit sabihin mong sumaka na siya, ganyan. Nakatatak na siya. Emma complete package, Josa, Tol, engagement, personality-wise, social media. Yun naman sabi ni Emme. Parehas pa kayo ng Emma, ha? What if si Quezon Province ang manalo? Pwede siya, actually pwedeng manalo kasi nga 'di ba maganda yung skills niya, ganyan. Ang problem clout, wala talagang clout. So kung siya yung mananalo, di gulatan tayong lahat. Sa tingin mo sa atin ng MU Page 2025 crowd, Miss Possessive, mahirap pa magsabi ngayon eh. Okay na muna ako ngayon sa top 10. Manage our expectations lang muna. Siyempre, ang hirap din mag-claim. Atin ang MU Page, atin ang MU 2025. Kami na yan. Ganun, hirap i-claim yun. Pero, kung titingnan mo yung, yung kwento na ang mga nanalo sa atin, like Pia, Catriona na mga multiple times sumali, tapos biglang Atisa, makikita mo yung ni Atisa, journey niya, hindi sila nagkakalayo. So, pwedeng oo, pwedeng hindi. Na parang ang perfect ng timing talaga kay Atisa ngayon. Ganyan. Let's see. Atisa possible top 3, oo. Yan, naniniwala ako dyan. Lalo na ngayong era ng
MU ngayon. Nanawat, ganyan. Halu, plus Atisa na People's Queen. Tamang-tama yung timing niya. Kaya, yun. Pero, MGI ang topic natin. Nalilist tayo. Nasa na tayo? MGI. So, nasagot na yung Emma na bakit hindi nyo naman bet si Emma for the MGPH. Tapos si Anita. So, naliwanagan na ako. Ayan, kung bakit si ano. Okay. Okay, alam ko na. Dapat manalo yung uhaw na uhaw sa tubig. Jaja. O sige, pag-usapan naman natin sa Quezon Province. Madalas ko nababasa sa Quezon Province. Hindi ko siya kilala actually. Napanood ko lang siya ngayon sa MGPH. Sino siya? Paano siya nakilala? Paano niyo siya na-discover? Paano niyo nasabing okay siya? At bakit niyo siya niroroot? So, si Quezon Province, si Don Salas. Hindi ko siya kilala. Actually, wala akong idea sa kanya. Nababasa ko lang siya sa comment section sa mga posts ko. At sabi ko, paano niyo na nakilala? Paano niyo sila nakilala? Sino siya? Saan siya galing? Until, nireplay ko na lang yung mga performance niya. Tapos sabi ko, paano? Okay din pala to ah. Natural yung galawan. Okay. Sabi ni Gerald, proud Candelaria, Quezon. Candelaria rin siya talaga. Masasabi mo na rin ba't tiga Candelaria ako, Gerald? Kasi meron akong ano dyan sa Candelaria. May eme-eme. Quezon Province Body Poise turn speaker din siya mukbang kung bukbang. Sabi ni Jolo. Let's be honest, Anita is good in MGI but to win the crown, the 100% is not guaranteed. Sabi ni Emma Eme. Iliana, ba't naman naging Iliana na tayo? Iliana can win Miss Grand 2026. May pasabog pa daw yung nagtumbling, sinabi niya sa finals. O nga, no, ito pa, abangan natin si Chelsea Arsiaga, Labang Muntinlupa, yung nagtumbling. Ano pa kayang pwede niyang ipakita? Baka maraming tumbling na. Kasi di ba yung cartwheel niya, isa lang. So baka magiging 3 na, baka pang gymnastic na. At magandang move kay Chelsea Arsiaga yun, kasi hindi siya pinag-uusapan. As in, walang clout sa kanya, pero ginawa niya yon yung preliminary. Siguro naisip niya na ano kaya yung kaya kong gawin na sisikat ako, magiging matunog yung pangalan ko. Since maalam naman ako tumambling, edi nag-cartwheel ako, edi ngayon matunog ang pangalan niya. At dahil tumunog yung pangalan niya, may chance na siya ngayong mapasali sa semis. Actually, malaki yung chance niyang mapasali sa semis talaga kasi napansin siya. Nung una, hindi siya napapansin na, hindi naman yung papasok sa semis, Labang Muntinlupa, ganyan. Pero ngayon talaga papasok yan sa semis. As in, gawa ng ginawa niya. Kaya, ganun yung mga magagandang move. Actually, perfect yun. May expect na Miss Universe ng Thailand this year pag kinoronahan nila si Vina. Ayo po. Naisip ko din yan. Kunyari si Vina yung nanalong MUT. Baka Thailand na yung manalong Miss Universe. Basta ako naman, wala namang kaso, basta performer si Vina pagdating ng Miss Universe pageant. As in, performer siya. Parang si Antonia. Nung time ni Antonia, maraming bumabatikos. Bakit first runner-up? Bakit ganyan? Bakit ganon? Kasi tayo may-ari, ganyan. Pero, talagang nag-shine talaga si Antonia kasi noon. Hindi mo maalis kay Antonia nung time niya. Ka-first runner-up at ka-first runner-up talaga siya. As in, so, ganun din naman si Vina. Kung magpe-perform si Vina ngayon sa MU 2025, kung sakaling siya in Thailand, basta mag-perform lang siya, wala namang kaso kung umangat yung pwesto niya. Kuya Comskills, magkakaalaman ng nagtatalo pa sila. For sure, kasi na-establish, yun pa rin ang panalo. Sabi ni Akio. Yung Comskills sa akin, Q&A ba? Sabi MGPH, wala na sa akin ng com skills, basta maitawid mo, okay na yun. Hindi kailangan ng perfect na com skills na basta maitawid na. Yung hindi ka lang talaga blanco. Alam mo yun, yung hindi blanco, hindi cricket sounds, yun na. Konsi, na late ka, Konsi. Nasabi ko na kanina. Team replay ka na. Mahirap talunin si Shanice nung gabing yon, winning glow, malala. Ay, oo, si Shanice nung 2023. Pero yun nga, yung placement ni Antonio na first runner-up.
deserve na niya yon ng highest placement kasi iba rin talaga yung aura ni Antonia. So, ganun nga din si Bina. Basta makita lang natin yung glow kay Bina if ever siya yung Thailand sa MU. Walang problema kung siya yung mananalong Miss Universe 2025. Basta performer. Like Shaynie. Si Shaynie, di ba? Ganun din sa amin. Ba't siya yung nanalo? Hindi man maganda sa Q&A. Hindi man magaling sa Q&A. Ganyan. Pero, iba yung glow ni Shaynie nung time niya. 2023 eh. Kaya si Shaynie. Si Victoria Telvig. Si Denmark ba? Agree din kayo? Si Denmark. Pero si Denmark kasi umpisa pa lang nandyan na talaga siya eh. Yung time ni Denmark last year, alam nyo kung gaano ka-hype si Denmark noon. Na talagang, alam nyo yun, yung may kumalat na picture ni Denmark na naka-yellow siyang formal wear ba yun? Tuxedo, ganun coat. Naka-yellow siya, tangkad-tangkad niya. Doon na nag-umpisa umingi yung pangalan niya, tapos hindi na niya nabitawan. So kung sino lang talaga yung makitaan ng ganung glow, hindi na talaga siya bibitawan. Pero ba't napunta tayo sa Miss Universe, no? Sa Nobyembre pa naman yan. Mabet ko si Bangkok. Si Prau. Ano masasay mo? Siya yung matinding kalaban ni Bina, si Bangkok. Oo, siya talaga. Pero, sabi ko nga kanina, dahil siguro bias lang ako, kaya wala akong makita mali kay Bina. At lahat ng kalaban niya, wala akong nakikita maganda. Eh, wala talaga ako masabi kay Prau. Eme sinasabi si Eme. I beg to disagree. Antonia during the final super lock and dry. Talaga ba para sa Eme? Siguro ba dahil nga gustong-gusto ko rin si Antonia at gusto ko ng mga Thai queens kasi fan talaga ako ng mga Thai queens. Fan ako ng mga Thai actually. Gustong-gusto ko yung mga Thai, gustong pumunta lagi ng Thailand. Kaya every time na nakikita ako ng mga Thai, at especially ng mga Thai beauty queens, lalo na pag ang mga Thai na ito lumalaban sa Miss Universe, wala akong nakikita mali sa kanila. Lahat ang ganda. Kaya siguro nung nakita ko si Antonia, nung Miss Universe 2023, lahat ng ginagawa niya maganda. Kaya siguro ganoon na nasabi ko. Pero iba talaga yung shine ni Antonia ng 2023 eh. Iba talaga yung ano niya, yung ganda niya, yung kabuuan niya. Iba. O siguro sabihin na natin lackluster pagdating sa Q&A, pero again yung Q&A hindi siya buzzer beater nung time nila nung 2023. Pero iba talaga yung kabuuan niya, as in yung kabuuan ni Antonia nung 2023. Kaya nga, sila yung last to standing ni Shaynie. Kasi sila yung dalawa talagang umpisa pa lang na andyan na. Alam nyo yan, andyan na. Inabangan talaga sila. But anyways, dapat pinag-uusapan natin to pag Miss Universe season. MGPH yung season natin. So, tsaka na natin pag-usapan niya. Park muna natin yung topic na yan. Eto, balik tayo sa MGPH. Bakit naman puro Miss Universe ang tanong yun? Sa November na tayo. Ito, MUT. For me, matindi, Kuya Carl, hinahype lang nila si Bangkok. Mga fans ni Antonia. Ayun yung feud ni Antonia versus Antonia versus Vina. So, yung mga fans ni Antonia, hindi pa nakaka-get over. So, ang hinahype nila ngayon si Bangkok para manalo si Bangkok. So, mawawala na dyan si Vina. Okay. Sino pong bet mo sa Face of Beauty? Nikki Buenafe. Yes. Si Batangas, pang binibining Pilipinas. Ay, oo. Pulido sila. Magaganda mukha nila si Batangas, tsaka si Laguna magkamukha. Ang problema sa dalawang to, ang titigas ng buhok. Ang titigas ng buhok nila. Davao region, malakas din siya. Bet niya daw sa evening gown, sabi ni Ansel. Pero yun nga, mag-wrap up na tayo. So, Sunday, Miss Grand International Philippines. Pero bago yon, bukas, Miss Universe Thailand naman. Para sa mga sumusuporta ng Miss Universe Thailand, sa mga Thai queens sa tuwan-tuwa, pag nakakita ng mga beauty queen na Thai, kagaya ko, bukas po yan, Miss Universe Thailand. And then, Miss Grand Philippines on Sunday. Pero bukas, magla-live ba ako bukas? Pag may time ako, magla-live tayo. Magla-live ulit tayo.
parang pa-pre-live or siguro Sunday na ng umaga, pre-live bago ulit mag-MGPH. Kasi ang daming nangyayari. But yeah, bukas and sa Sunday, yun na nga po. Pero sa mga gusto malaman ko sino yung mga top picks ko for the MGPH, Emma versus Anita. Pero looking forward kay Emma. And kung sino sa tingin ko yung makakuha ng 4 na corona, mukhang magre-regodon lang yan. Sa 5 pangalan, Emma Tiglao, Anita Gomez, Nikki Buenafe, Shannon Tampon, and Michelle Arceo. And kung may sisilat man dyan, ay hindi, sama na natin Bea McClellan, so 6. Kung may sisilat man dyan, it's Margaret Britton. Yun lang naman ang aking thoughts. So magkita-kita ulit tayo dahil alas 8 na, 8:20, overtime na tayo. So again, bukas pag may time, thank you so much at magandang gabi. Bye! At syempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.